Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa pinakamainit na topic ngayon dito sa crypto community. At ito po ang biglaang pagtaas ni Pi Network or mas kilala po natin bilang Pi token. Mula po sa presyo nito na halos 0.46 nitong nakaraang linggo ay umakyat na siya ng double digits at ngayon ay siya ay kumapit na sa presyong 0.63 at may tsansa pa siyang lumipad ng hanggang $1. Kaya ano nga ba ang dahilan ng hype na ito? Isa po sa mga malaking dahilan ay ang balita na magkakaroon ng integration ng generative AI sa ecosystem ni Pi Network. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Legit ba ito or isa lamang ba itong panibagong hype na wala na namang laman? Kaya yan, bilang mga Pinoy crypto trader at investor na interesado rito kay Pi Network, ay atin pong aalamin kung ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit po biglang sumabog si Pi Network ngayon? Unang-una ay tumaas po ng malaki si Pi dahil sa excitement ng community. Nito pong nakalipas na araw, June 25, ay in-announce ng Pi Network team na pinag-aaralan na nila ang integration ng Generative Artificial Intelligence or Gen AI sa kanilang platform. Ito po ay kasabay ng paggunita ng kanilang isang daang araw mula nung i-launch ang Open Network. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang Gen AI ay isang advanced na uri ng AI na kaya pong gumawa ng content tulad po ng text, images o kahit music. Isipin mo na lang na parang ChatGPT pero ipapasok po ito sa loob ng Pi Network. Kaya ang tanong ngayon ay paano po ito makakatulong kay Pi? Ang AI plus blockchain ay isa po sa mga pinaka-buzzy na combo ngayon dito sa mundo ng crypto. Marami po ang naniniwala na kapag nagtagumpay ang ganitong integration, magdudulot po ito ng mass adoption at maaring gamitin si Pi hindi lang bilang token kundi bilang bahagi ng AI-powered ecosystem. Ngayon ay ano naman po ang naging papel ng social media sa pag-angat ni Pi? Ayan. Hindi po natin pwedeng i-underestimate ang community power ni Pi Network. Ayon po sa data mula sa Sentiment, tumaas ng husto ang social volume ni Pi sa mga platforms tulad po ng X, Telegram at saka Reddit. Ang social volume ay isa po itong indicator kung gaano po karaming tao ang pinag-uusapan si Pi sa social media. Ayon po sa chart, umabot ito ng 35 mentions nitong nakaraang Miyerkules. Kasabay po nito ay tumaas din ang positive sentiment o kabuuang positibong emosyon ng mga tao tungkol kay Pi. Sa madaling salita, habang binabanggit po si Pi online ay lalo siyang napag-uusapan at habang positibo ang usapan, lalong lumalakas ang kumpiyansa ng mga traders at investors. Ngayon ay dito naman po tayo sa technical analysis. Kung aalimin po natin kung ano ang sinasabi ng mga technical indicators tungkol sa presyo ngayon ni Pi. Ayan. Ayon po sa latest chart dito sa 8-hour, 12-hour chart time frame po ito. Yan, sa 8-hour chart, dito po sa 12-hour chart time frame, ay si Pi ay nakikipag laban sa resistance o sa presyong 0.66. Ayan. Kung saan ay dito po kasi nakapwesto ang 100 period na EMA. Ayan. Yung 100 period EMA ay yung kulay blue na linya. Yung kulay red is yung 50 EMA. At saka yung kulay violet, ayan naman po yung 200 EMA. Ayan. Maliban po dyan ay may suporta naman siya sa presyong 0.59. At yan na nga, yan po yung suporta na yan ay yung 50 period EMA. Kaya yan.
Dito naman sa MACD, yan ay or moving average convergence divergence, ay nagbigay po ito ng buy signal nitong Monday or Lunes. Ibig pong sabihin ay marami ang naniniwalang may pagkakataon pa para tumaas itong si PAI. Kapag nalampasan na ni PAI ang resistance sa presyong 0.66, mataas po ang posibilidad na makalipad siya papuntang presyong $1. Pero kung hindi po niya kakayanin at babagsak siya sa ilalim ng 0.59, may posibilidad na bumalik po siya sa dating low na presyong 0.46. Yan. Ngayon ay balikan po natin ang balikan po natin na pag-usapan ang tungkol sa generative AI integration para kay Pi Network. Ayan. Malaki po ang pwedeng maging epekto ng Gen AI integration sa hinaharap ni Pi. Una ay pwede pong magkaroon ng AI-powered decentralized apps or dApps sa loob ng Pi Network. Pangalawa, pwede pong gamitin si Pi bilang bayad or utility token para sa AI services. Halimbawa, imagine mo kung ang isang AI chatbot ay nakasama na sa Pi ecosystem. Kapag gusto mong magpagawa ng content, magtanong ng complex na bagay or gumawa ng graphics, pwedeng gamitin po si Pi para bayaran ang serbisyo ng AI. Kung mangyayari ito, lalaki po ang demand para kay Pi. At tandaan po natin, kapag tumataas ang demand sa isang token at limitado po ang supply, natural lang na tataas din ang presyo. Ngayon ay may kumpirmasyon na ba? Or hype lamang ito? Sa ngayon is wala pa tayong solid confirmation mula sa team ni Pi Network kung kailan mangyayari ang Gen AI integration. Pero ayon po sa report, inaasahang magkakaroon po ng official announcement ngayong nalalapit na June 28 tungkol po sa panel discussion ni Dr. Nicholas Koukalis. Siya po ang co-founder ng project. Ayan, June 28, yan, ilang araw na lamang po yan, 2 araw na lamang at ito po yung dito na rin po magaganap ang isa sa pinakamalaking event sa Pi Network community kung saan ay ang Pi 2 Day. Yan, nagbibigay na rin ito ng hype. Ang eksakto pong detalye ay hindi pa isinasa publiko pero marami ang umaasa na dito manggagaling ang kumpirmasyon tungkol sa AI plans. Sa kabilang banda, kahit puro haka-haka pa ito, malakas na po ang epekto sa hype sa market. Kaya mahalagang maging maingat po tayo. Lalo na kung balak po natin na pumasok ngayon lang. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Ayan, bilang mga Pinoy na active po sa crypto trading at holding, ang mga ganitong balita ay double-edged sword. Maganda ito kung nakapasok ka na kay Pi sa mas mababang presyo dahil malaki ang potensyal na umakyat palalo kung magkatotoo nga ang AI integration. Pero kung ngayon ka pa lamang papasok ay mag-ingat ka. Baka sumakay ka sa bandwagon tapos bumagsak bigla ang presyo kung sakaling walang konkretong development ang ipakita ng team. Kaya isang paalala, huwag pong basta sumakay sa hype. Gumamit po ng ating sariling analysis, haralin ang project at huwag pong umasa sa chismis lamang. Mas maganda kung trader ka na marunong gumamit ng technical at saka fundamental analysis bago pumasok sa trade. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol sa development na ito ay para sa akin, exciting po ang ideya na pagsamahin ang Gen AI at saka blockchain, lalo na kung ito ay isasagawa ng maayos. Ang lakas po ng community support ni Pi Network ay isa rin sa mga dahilan kung bakit kahit marami pa ring duda sa kanya ay patuloy pa rin siyang umaangat. Pero kailangan natin ng transparency at saka clear roadmap. Kung gusto po ni Pi Network na seryosohin ng market, kailangan po nilang maglabas ng malinaw na plano at hindi lang puro buzzwords. At sa kabuuan, ang paggalaw po ni Pi ay isang paalala sa atin na sa crypto, sentiment ang isang malakas na driver. Pero bilang isang trader, disiplina pa rin po ang pinakamahalaga.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.